Dalawang lalaki ang nasugatan matapos mauwi sa pananaksak ang isang alitan na umano'y nagsimula sa pang-aasar sa isang minor de edad sa Purok 7, Dubinan, Santiago City nitong ika-17 ng Marso. Kinilala ang mga biktima bilang alias Ben, 24 years old, residente ng nasabing lugar, at alias Bogart, 23 years old, laborer at residente ng Metroville, Rosario, Santiago City. Samantala ang suspect ay tinago sa alias na Jay, 25 years old, residente rin ng lugar. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, isang grupo ng mga individual na umano'y nasa impluensya ng alak ang nagtungo sa tirahan ng suspect na nagdulot ng tensyon sa komunidad. Dahil dito, inatake ang ama ng suspect, dahilan upang rumisponde ang suspect at gumamit ng kitchen knife. Bunga nito, nasaksak si alias Ben sa kaliwang bahagi ng tiyan, habang si alias Bogart naman ay nasugatan sa kaliwang bahagi o braso nang subukan niyang awatin ang nananaksaka. Samantala, ayon naman sa kapatid ng isa sa mga biktima na si Aslea, nagsimula ang alitan ng pagtripan umano ng suspect ang isang minor de edad. Anya, naroon lamang ang biktima upang ipagtanggol ang pinagtitripang kapatid ng kaibigan nito nang biglang naglabas ng kitchen knife ang suspect. Ganito ang bahagi ng pahayag ng kapatid ng isa sa mga biktima na si Aslea. Kasi po nag-aaway-away na po sila dito ng gabi. Sakto po andito yung kuya ko tinignan po yung mga bata. Nasa labas po sila. Tapos bigla pong yung kaibigan po nung kuya ko, yung kapatid po nun, parang kasi bata po minor, 12 po ata 13. Inaano po nung nanaksak. Pinagtitripan po niya. Siyempre po kapatid, kaibigan po ng kuya ko yung kuya nun. Tapos biglang nagsasalita po yung nanaksak sa likod niya na bumubulong-bulong. Doon na po nag-umpisa. Ginoong Alberto Marcos, tinangka niyang dalhin si alias Ben sakay ng kanyang tricycle papunta sa ospital, ngunit hinabol sila ng suspect at kasama nito. Dahil dito, napilitan niyang iwan ang biktima at ang tricycle sa gitna ng daan upang hindi madamay sa insidente. Ganito naman ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Alberto Marcos. Sana may tama. Gusto kong tulungan yung bata para itakbo ko sa ospital. Nung time na nakalayo na kaming bagya, hinahabol pa rin kami ng dalawa. Kaya naisip ko na bumaba na kami para hindi kami abutin sa loob ng tricycle. Sa gitna ng kalsada para maisip ko lang. Sa tulong naman ng punong barangay, rumisponde ang mga barangay tanod at hinarang ang daanan kasama ang mga residente hanggang sa dumating ang mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospeka. Ayon kay punong barangay Rodolfo Inson, na nagtulong-tulong ang mga residente upang harangan ang posibleng daanan ng sospek kasama ang ibang kakilala nito. Ganito naman ang naging pahayag ni punong barangay Rodolfo Inson. Nagresponde di barangay tanod mi di jay hindi incident mi di nga dapat di pagtalikod da isumuti panag kuana di suspected bagsulmat ti tao nga pada na. So narami di kapurukan mi hinarang da di dalan tano matida makarwar tano kastat urain da di pulis nga sumampet. So natilimot lang di Agad na dinala ang mga biktima sa Southern Isabela Medical Center para sa agarang gamutan. Na-recover din ng mga otoridad ang kitchen knife na pinaniniwala ang ginamit sa krimen at dinala sa himpilan ng pulisya bilang ebidensya. Sa kabila ng insidente, ani ni Ginoong Samuaro din, ama ng isa sa mga biktima, laking pasasalamat niya sa tulong ng mga kapitbahay. Gayunpaman, binigyang din niya na itutuloy pa rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa sospeka. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at posibleng kasong kakaharapin nito. Samantala, ganito naman ang naging bahagi ng pahayag ni Ginoong Samarodina.
Tuloy na lang po yung kaso. Sinaksak, okay lang sana kung nagsuntukan na lang sila, gano'n, nasuntok lang siya, okay lang yun, wala nang kaso-kaso, papatayin yung anak ko. Tuloy po yung kaso kasi sabi nung asawa, ayaw daw ng mga kapatid, tuloy daw nila yung kaso. Fast sa radyo Bombo!